What's up mga Lods? So ngayon magbabalik ulit tayo. So natapos tayo dun sa fetching ng data at yun nga, pinalabas natin yung mga data na galing sa ating table dito. So pinalabas natin dito sa table din natin sa admin. Yan, sinow natin. Try natin ulit mag-add ng panibago kung lalabas. So accounting natin department. So save lang natin, titingnan natin yung legit. So ayan, nag-add o nadadagdag dito yung ating bagong in-add. So nasa unahan siya kasi ang nilagay kasi natin dito is ilagay natin is descending, pero once na binago natin, ginawa natin siyang ascending. So itong ID na to, itong 1, so mapupunta yan dito sa magbabaliktaran sila. So ayan, so maganda kasi yung gawin dyan is descending para makita natin yung huling inad. So ayan, ganda. Ngayon, next topic naman natin is gagawa na natin ito ng edit. So meron na tayong add, so meron na rin tayong pinex na rin natin data, pinalabas natin dito sa table. Next naman natin is yung edit. Punta lang tayo dito, punta tayo sa category, copy ko lang tong part na to. So dito natin siya ilagay. So instead na add, edit, gawa natin ng edit. Copy ko lang yung edit na to, tapos paste ko lang dito sa ating modal. Ayan, edit category. Ngayon i-copy ko lang yung buong add, paste ko lang dito sa edit, tapos i-comment ko muna itong part na to, tapos palitan lang natin ng edit, tapos pag nyo say palitan natin ng update. Yan, tapos ano pa ba ito, gawin natin edit, tapos itong add gawin natin edit. So ngayon i-call natin tong part na to, copy na lang natin siguro direct, ay mamaya na, wait lang. So ngayon gagawa na tayo dito ng, i-call na natin yung model na yun. Ngayon ang gagawin natin is i-create na tayo na script. Kasi ilagay natin dito is document dot ready tapos function. Ayan, tapos iyan lang natin curly braces, tapos but full name, sorry, function to na nag-default sa full name. Tapos lagay naman natin dito yung, or i-call naman natin yung model natin. Ayan, copy lang natin tong ID nya, tapos gawa ko ng jQuery $sign kasi naka-ID yun, tapos dot model dot show. So show natin yung model na yun. Once na click natin yung button na to, ito yung edit, so dapat pag click natin show yung model na yun. Tapos cut ko muna to, so hindi pa pala tayo nakagawa para makita yung model. So ang gawin natin dito is create muna tayo dito ng load data, tapos sa load data na to create lang ako ng bar count, tapos equals to 1, tapos gagawa na tayo ng function, tapos call natin yung, ito yung load data na to nung dineclare natin, load data, tapos yan nga, gagawa natin siya ng function, tapos document ulit tayo, document, tapos on click, i-click na natin yung ating button na yan, click, tapos kung anong class kasi ilalagay natin dito, so lagyan natin ng btn edit cut na lang, edit cut, it means category.
Tapos, then, nasa loob ng cut, lagyan natin ng .btn edit cut. So, ayan. So, highlights nga natin kung, ayan. So, parehas na sila. Spelling. So, next naman natin is, gawa tayo ng function. Function na yan. Tapos, ano natin, down curly braces ulit natin. Tapos, paste ko na dito yung ating model kanina. So, ayan. So, once na-click ko na tong ano na to, button na to, lalabas yung, o mag-show yung model na to, na ito. Ayan. Kasi naka-include naman dito sa taas yung ating model. So, ayan. Bigyan ko lang ng panapos dito. Ngayon, try nga natin kung ano, kung kakagat ba o hindi pa. So, ayan, di ba? So, lumabas na yung ating edit na model. So, ayan natin. Ayan. So, wala pang data. Dito natin palalabasin yung kunwari, ito clinic natin 3. So, dapat lumabas itong accounting department dito sa field. Ayan, yun yung purpose natin ngayon. So, ngayon, anong next naman natin is magdi-declare tayo dito ng ano, o mag-create tayo ng variable category ID. Tapos copy ko lang to. Maggagawa ko dito ng data ID. So, dito pull na lang natin yung create tayo ng row. So, naka-row naman yun, tama. Naka-row. Tapos, array. Pasok natin sa array. Yan. Tapos, square bracket. Tapos, yan. So, kunin natin yung data na to. Yan. Kukul natin yan dito. So, kikreate tayo ng para makuha yung attribute na yan. This data. So, kunin natin yung ID na to. Ginawa natin yan, paste natin dito. So, ang equivalent nitong part na to, itong part na to is ito. Same sila yan. So, yan. So, ito. Same sila ng value niyan. So, console na lang natin. Console na muna natin. .log category. Is lang natin. Oops. Yan. Test muna natin kung once na-click ko tong button na to, so titignan natin sa console kung makuha niya yung ID. Test muna natin. Right click ko lang tong edit. Punta na tayo sa console. Click natin to kung makuha. Pag click natin, so napansin nyo is nakuha ko yung ID 3. So match naman dito. Click ko tong 2. So yan, nakuha naman yung 2, ID 2, match naman. So click ko na yung 1. So, nakukuha naman. Yun, nakukuha na niya yung ID natin. Once lang click natin yung button na edit. So, next natin is gagawa tayo dito ng function. So, create na tayo ng function. Get details na lang. Tapos, copyan lang natin itong ginawa natin variable, paste natin dito. Tapos, gawan ulit natin ito ng function. Yung part na to. Tapos, dito lang natin siya sa labas gagawan. So, yan. Oops. Curly braces. Papasa natin. So, yung argument na yun, yung ginawa natin. Ngayon, ano ilalagay natin dito sa part na to? So, ano na tayo? I-get natin yung data gamit yung Ajax. So, pwede natin is $sign Ajax. Tapos, malaki yung Ajax natin na caps lock. Ajax. Yun. Tapos, curly braces natin. Lagyan muna natin ng panapos yan. Tapos, type. Anong type siya? So, post na lang natin para hindi. So, mas safe kasi pag post URL. Tapos sa URL na to,
copy lang tayo dito ng URL para mabilis. Copy lang natin to. Copy ko lang yung URL na yun, tapos paste ko dito. Ayan. Paste ko dyan, tapos row category na lang. Palitan natin yung add ng row category. Gawa tayo niya mamaya. Tapos data. Yan. Tapos dito natin ipapasa yung ating kinuha dito sa argument na ID. So yan. Tapos yan. Papasa natin. Tapos kasi gagamit tayo dito ng JSON. Data type JSON yung ating gagamitin sa pagkuha ng individual data. So next natin is success. So success na yan is create tayo ng function. Sa function na to is ano natin ng response. Ayan, response. Tapos gawa tayo ng ganyan, curly braces sa response na ito. Tapos copy ko lang to. I-console ko muna yung response na yan. Makuha din natin yung galing sa PHP sa backend natin. So ganyan muna natin. So once na ina natin, dapat makuha ng response yung lahat ng data. So wala pa tayong create ganito, bro. Copy lang natin to. Copy. Tapos punta lang tayo sa config. Gawa, dito natin gawan row category. Tapos yung login na lang siguro natin. Sige, ito na lang sa row category na yan. Paste lang natin dito sa row category na yan. Tapos copy ko lang tong ID na to, pasa natin doon sa row category. Copy. Tapos dito sa post, create lang tayo ng ganyan, pasa natin yung ID. Tapos yung category, palitan natin category yan. Paste. So add, huwag na to. Either tanggalin natin to, yung mga to. So yan. So ganyan lang, isa lang. ID lang naman ipapasa natin. So ngayon, add category, tapos row category na lang natin to. Ang next natin is copy lang natin to, gagawa na natin to ng function dito sa ating sample class. Gawa tayo dito. Get row category. Yan. Tapos and get row category. Tapos gagawa tayo dito ng function, public function. Tapos paste natin to. So saan ba galing to? Ito yun. Copy natin yan, tapos paste natin dito. Tapos gawa tayo ng curly braces. Tapos although copy ko na itong part na to, paste natin dyan. Paste natin dyan is mag-word na lang tayo. Where category equals to question mark. Then pasa natin dito sa execute. Lagay lang tayo ng square bracket. Tapos pasa natin itong variable na category, yung orange na yan, pasok natin dito. Then instead na press all, isa lang kasi kukunin natin data, tanggalin natin yung all, text na lang yung ano natin. Tapos dito magdi-declare tayo ng variable na row. Tapos itong row na to is papasok natin sa JSON. Papasok natin siya sa JSON encode. Yan, i-echo natin yan. JSON encode. So dito natin siya paste yung row na yan. So ayan. So test na natin kung nahatak to yung part na to. So dapat mapapalabas natin tong response dito. So test natin. Basta kininit ko yung button na to, dapat lumabas. So napansin nyo, nakuha niya. Ayun o. So nakuha niya. So fetching yan. So naka-JSON yung fetching ng data. So 3. Try naman natin sa 2. So ayun, nakuha niya yung HR category.
category ID, category, tapos try natin yung 1. So, nag-get niyo yung data, di ba? IT position, category nyo is 1, category is IT position. So, yon, nakuha na natin yung data na palabas natin sa console. Dahil naglagay tayo dito ng response. Ito part na to. So, ngayon, ano nang ilalagay natin dito? Dahil nahatak. So, comment ko lang. So, gagawa ko ng jQuery dito. Tapos, pangalan natin edit, category ID dot. So, lagay natin yung response na to dito. So, kunin natin. So, atake natin yung category ID dito. Paste natin dyan. Tapos, either dalawa yung kukunin natin eh. Category, yan. Yan, palalabasin natin dyan yung ating. So, number sign na lang to, number sign. So, ID kasi yan. Ilalagay natin doon sa field. Dito, ilalagay natin siya dito. Dito natin, kasi naka-ID tong part, ano dito, yung input field. Naka-ID yan. Tapos, next is, paste natin sa baba, para naman sa category. So, tanggalin natin underscore ID. Tanggalin natin yung ID. Tapos, copy natin tong edit category. Copy lang natin, tapos palabasin na natin. Try natin palabasin dito sa field. So, dito sa ID. Replace natin. Test na natin kung makakuha nyo na yung data na accounting department. Once na-click natin tong edit na button. Oops, nag-error. Ano sabi? Response category. Sorry. So, dito kasi dapat naglagay tayo ng value. Sorry. Hindi ko nalagyan ng value. Kasi palalabasin nga natin siya dito sa ating input field. So, value, yung equivalent ng value. So, parang maglalagay siya dito ng, so itong yung data na palabas na dito is iyan nila sa, parang magiging yung magiging value mo dito. Yan, parang dyan mo lalabasin dyan yung data. So, ngayon test na natin. So, ganun talaga ang program, nag-error. Pwede na! Try natin. Ngayon, try natin. So, ayan na, pansin nyo, is nakuha yung accounting department, tapos HR department, tapos IT position. Yan. So, napansin nyo na fetch natin or na palabas or na pasa natin yung mga data dito sa ating field. Kung sino man yung ating i-click na button dito. So, yun. Next naman natin, ipapasa naman natin yung ID na to. Copy natin. Tapos, maglalagay lang ako ng input dito. Gawin ko muna text. Test muna natin kung lalabas, ID. Paste natin dyan. Tapos refresh. Pag-click ko, ID3. So, connected naman sa ID niya talaga. ID2. Tama naman, ID2. ID1. So, tama naman nakuha niya. Next atin is, dahil okay na, i-hidden na natin siya. Para hindi makita. Try ulit natin click. Nawala na yun, diba? So, yan. Wala na yan. Pero andyan lang yan, nakahide. Next is, enable na natin to. Enable na natin yan. Ngayon is, itong ano natin, within category natin, gawin na natin edit. So, palitan na natin lahat. Kasi once na hindi nyo ito pinalitan, nagkataon na ganun pa rin, category, within category. So, once na nag-add ka dito sa add category, magdodoble o double yung naging add mo. Kunwari, IT nilagay mo dito. So, IT. So, magdo-double insert nangyayari. It means, hindi mo binago yung dito yung ID dito sa button mo. Same yung ID button mo dun sa add tsaka edit. Same sila ng pangalan sa ID. So, yan. Lahat palitan niya. Next naman is, copy lang natin to. So, ito pa rin is same. Category pa rin. Yan, category. Tapos,
paste natin dito. Edit na to, hindi na category. Tapos itong cut, gawin natin 2. Ito yan, cut. Tapos gawin na rin po natin 2. Natin ng 2 para walang kapareho. Tapos gawin na rin natin itong 2 message. At gawin natin para walang kapareho doon sa add. Yan. Baguhin natin. Ano pa? So, next natin is kakopy ko lang to para naman to sa ating ID part na to. Copy ko lang to, yung naka-hidden na ID. Paste lang natin dito. Tapos, category ID. Para to sa category ID. Tapos, copy. Yan. Paste. Tapos, add tayo ng isa. Yan. Category ID. Tapos, category ID. Ayan. Next is, gagawin na natin to ng edit category. Tapos, copy lang natin to. Copy. Tapos, sa config, dito natin paste. Tapos, edit category. Tapos, copy lang natin tong add. Paste lang natin sa edit category. Tapos, copy natin to. Ay, ito. Copy natin yan. Tapos, paste natin dito. Dahil nadagdagan ng isa, ito, sa append, copy natin yan, yung category ID. Tapos, dugtong natin dito. Gawa din tayong variable para sa ID. So, ayan. So, palitan natin yung lahat ng add ng edit para madaling matukoy na ito part na to is sa edit. Tapos, paste. Tapos, updated category. Tapos yan. So, ito location category. Babalik pa rin siya sa category natin na pag nag-submit, dito pa rin siya babalik. Yan, dito sa form na to. Tapos, although yan, okay na, mayroon na tayong ginawa. Tapos, copy lang natin to. Copy lang natin yung part na yan. Copy. Tapos, punta natin sa sample. Tapos, lagyan natin ng guide. Edit category. So, yun na natin. Para rin to sa mga gusto madaling matukoy na ito is para sa edit. And edit. Edit category. Tapos, gagawa na tayo ng function dito. Public function. Space lang natin to. So, ito, ganyan kasi ginagawa ko. Yung, pag nakagawa na ako dito, kakopy ko na agad. Tapos, dito, gagawa ko na siya ng public function. Tapos, space ko siya dito. So, ang next natin gagawin dyan is, siyempre, ano na edit na tayo. Gagawa na lang ako dito ng SQL. Yan, ganyan. Tapos, lagyan natin ng update. Ano i-update natin? Yung mismong table. Ito. Yung laman dyan. Update natin. Tapos, ano ko lang kasi naka-caps lock ako. Si-set. Tapos, kukunin lang natin yung isa lang kasi laman natin yung category ID. Ay, category ito. Ito. Category. Yan, ganyan. Backticks. Tapos, question mark. Mag-where tayo. Where category ID to question mark. Ayan. Tapos, next naman natin is dalawang variable for update variable. Tapos, copy ko lang to. Copy ko lang buong yan. Tapos, paste ko dito. So, dito natin pasok yung SQL na to. Yung ginawa natin variable. Pasok lang natin dito sa prepare. Ngayon, pag naano natin is execute na natin. Execute. Tapos, gawa tayo ng empty array. Yan. So, ano ipapasok natin dyan sa array na to? So, copy natin itong nasa yung orange na variable. Yung dalawa sa category tsaka category ID. Paste natin dyan. So, ito, gagawa na tayo ng condition if
if update equals to true, then gawa ko siya na i-else ko. Else lang natin. Tapos return, i-return niya true. So yun, mag-update yan part na yan. Tapos dito naman i-return niya sa false, return false. So ayan, dalawa yan. So ngayon, test na natin kung gumagana na ba yung ating edit or update. So ayan, try natin. Itong accounting, nagyan ko lang ng palitan natin ng ano bang maganda. Ano ba yan? Sige, account na lang. Try nga natin. So napapansin nyo is napalitan, di ba, yung account niya, HRD. So ayan, napansin nyo nag-update IPCS. Ayan natin. So napansin nyo, ayan o, na-edit. So okay, meron na tayong add. Napipetch na rin natin yung data sa database table. Tapos nagawa na rin natin siya ng edit. Next naman natin yung delete, pero ikakat ko na yung video dito. So subaybayin nyo yung kasunod. So maraming salamat.